UAAP Stars may future pa ba sa PBL? Maraming tambay at tenggang players? What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Dahil sa pagkawala ng ilang koponan sa PBL, nagiging mas masikip at mas mahirap ang landas para sa mga paparating na manlalaro mula sa UAAP patungong professional league. Sa ilang natitirang teams, limitad ang roster spots kaya hindi lahat ng magagaling at handang-handang ng rookies ay agad na magkakaroon ng pwesto. Ang resulta, tumitindi ang kompetisyon, hindi lang sa husay sa loob ng court kundi pati sa consistency, versatility at kakayahang umangkop sa sistema ng isang koponan. Marami sa mga bagong graduates ang mapipilitang maghintay, maglaro muna sa mga semi-pro o ibang local leagues o kaya magbukas ng oportunidad sa abroad upang manatiling aktibo at visible. Para sa iba, ang paghihintay ay nagiging pagsubok sa mental strength at pasensya. Ngunit para sa mga organisasyon, ito rin ay pagkakataon na pumili ng pinakaangkop na talento. Sa huli, ang PBL ay maaaring maging mas elite at mas competitive. Ngunit kasabay nito ang mas mabigat na hamon para sa mga batang manlalaro na patunayan na karapat-dapat silang mapasama sa mas kakaunting espasyong natitira sa professional volleyball. Sa ganitong sitwasyon, mas nagiging malinaw na hindi na sapat ang simpleng pagiging standout player sa UAAP upang makasiguro ng pwesto sa PBL. Ang mga paparating na rookies ay haharap sa mas istriktong proseso ng pagpili, kung saan mas bibigyang halaga ang overall readiness, mula sa pisikal na tibay, IQ ng volleyball, hanggang sa disiplina sa training at professional na asal. Dahil sa kakaunti ang teams, ngunit siksik ang talent pool, posibleng mas piliin ng mga koponan ang mga multi-position players o iyong may karanasan na sa national team pool na lalong magpapaliit ng tsansa ng mga baguhan. Para sa ilan, ang unang hakbang patungong PBL ay maaaring hindi agad kontrata, kundi pagiging practice player, reserve o developmental signing, habang naghihintay ng tamang timing at pagkakataon. Kasabay nito, maaaring magbukas ang bagong realidad na ito ng alternatibong landas para sa mga batang atleta. Ang ibang players ay maaaring maghanap ng oportunidad sa ibang Asian leagues, mag-focus muna sa beach volleyball o manatiling aktibo sa corporate at invitational tournaments upang manatili ang kanilang form at market value. Sa mas malawak na perspektiba, nagiging refleksyon ito ng kasalukuyang kalagayan ng women's volleyball sa bansa. Isang sport na hitik sa talento, ngunit kulang pa sa professional spaces. Kung hindi agad masosolusyonan, may panganib na masayang ang potensyal ng maraming magagaling na manlalaro. Ngunit kung maayos na mapapamahalaan, maaari rin itong magsilbing panawagan para sa paglawak ng liga, pagbuo ng bagong teams, at mga sistematikong player development. Sa huli, ang mga magtatagumpay ay yaong marunong maghintay, mag-adjust at patuloy na patunayan ang kanilang halaga kahit wala pa sila sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng PBL. Kaya naman, anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. Thank you.